welcome, ang volume sa tubig sa aton mga gripo, limited na lang. Kaya kailangan sang source ng tubig para ang source ng aton nga mga tangke dito sa dalom, nga ginasuyop sa makina nato sa water district, mapunduhan man to. No? So, lipay ta nga ang Ginoo nagpadala sa ulan. Di ta magreklamo, no? Instead, pasalamat ta ka giulanan kita karon nga hapon, mga abyan. Bisan kadali lang, pero dako nga bulig. Ginoo, salamat sa time kami makatipon sa imong pangalan, agud to ikaw simbahon, pasalamatan, kag i-express amon mga butang ipasalamat sa imo. Buligi kami, mga katawhan mo Lord, nga dili mag-alanganin sa pagpasalamat. Kay dako kami Lord sang utang kabalaslan sa imo. Dako kami dapat pasalamatan sa imo. Damo mga bagay nga kami magpasalamat. Kaya I hope mga membro Lord, dili kami maglimit sa pagpasalamat sa imo. Hindi lang nalimit sa mga material nga butang. Ang kaluwasan, ang mayong lawas, ang amon paglaom, nga mubiya kami sa kalibutan, may padulungan kami nga lugar, nga ikaw amon maupod. So karon nga gabi, i-open among heart, amon mind, sa pagpamati sa imo balaan nga pulong. Kag Lord, I pray, nga imo pulong, maghatag sa amo sing mensahe. Ningatanan gipray namon, in Jesus' name, Amen. Gapungko kamo palihog. By the way, upod ta si Maui. Okay? Kag ang may dala siya nga bisita. So, Brother Aldin, paki-ano na lang, paki-separate sila duha dito sa aton nga kitchen para masiran sila sa gospel. Okay? Si Shi dia, o si Maui, o sila na lang duha. Mau, dito kamo. Tapad lang diri sa office, nga aton nga room. Okay? Opda si Shi. Sige. Oo, dito kamo. Para masiran sa gospel. O forward kamo gamay diri bi daw kalain si Ma'am Joy lang diri ang ara sa banti gamay. O sige, diri kamo. O iban pa nga yang people forward kamo. O galion ta ang atubangan, no? Di ta magpalikod, kalain ang likod lang ang aton tawag sina gina-occupy. Okay, basahon ta ang aton nga Bible reading. Diri kita sa book of Jeremiah 15 verse 5. Jeremiah 15 verse 5. Okay, nalipat ako, nagpungko kita diretso kay na. Balik ta tindog please. Jeremiah chapter number 17 verse 5. Verse 5. Verse number 5, sige, sabay ta magbasa tanan. Ready, go. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Ginoo, sa liwat, ari kami para mamalandong si mong pulong. Salamat sa oportunidad na kami makatipon. I-bless mo pulong karon sa mo pagpamalandongan. In Jesus' name, Amen. Thank you once again sa time nga kadali nakabasa kita. Now, siling diri sa Bible, sa aton ginbasa, cursed is the man who trusts in man. Cursed be the man that trusteth in man. So kabalo kita, sa Old Testament, before the cross, naga-transpire ang ginatawag na curse. May ara curse. Ang mga tao kung mag-disobey sa Dios, ang tao mubiya sa Dios, ang tao dili mo salig sa Dios, okay? May consequence, mga kabiyanan. Clint at GR, huwag kayo mag-play. Makinig kayo. Clint, last na lang. If you don't behave, you transfer later. You know what happened pag si daddy magmad? And daddies get angry.
This is not the time na mag-play kayong dalawa. Maghintay kayo mamaya, mag-play kayo sa labas, pero dito wag mag-play. Bawal mag-play dito. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man. But silingon mga utod, nga dili uyon ang Dios nga kita magsalig sa kapwa ta nga tao. Dili gusto sa Dios nga ang atong paglaom ibutang nato sa tao. I-replace nato aton pagsalig sa tao instead sa Dios. Kagingon ang Bible, cursed be the man. So hindi basta-basta lang mga utod, tinunglog. No? Sumpa. Di basta-basta na. Nga isumpa ka, tungluhon ka. Kag bilang tao ang magtunglo sa imo. Siling pa ang Dios mismo. May ara mga katigulangan, maghambal nga, ayaw paghulata nga tungluhon ka sa imo ginikanan. Ayaw hulata nga tungluhon ka sa mga tigulang. Kaya ang pulong sa tigulang, grabe na. Once ang tigulang gani, isumpa ka, posible matabo na. May mga amo sina, mga istorya nga muna, mga katigulangan sadto, nga ayaw hulata nga i-curse ka sa mga tigulang. Nga kung kita may kahadlok gani sa tao nga isumpa ta brad, how mas mura Ginoo. No? Mas kulba to, mas delikado to. Kung ang Ginoo na brad ang magsumpa sa ato, mag-curse. That's why, diring sa Jeremiah, gibawalan ta, gipandaman ta, giwarningan ta. The curse be the man that trusteth in man. No? Man was never designed to live independently from God. So ang tao ay tagi-design ba, gituga, para, mga utod, no? Mangin independent kita from God. But silingon, dili kita magsalig sa Dios. Sa aton kita kaugalingon magsalig instead sa Ginoo. So whenever a man replaces God, mga utod, with self, with system, and wealth, failure becomes inevitable. Kung ang tao gani, i-replace niya na ang Ginoo, iyang akambyuhan, sa iya kaugalingon, no? Sa pamaagi, sa iya abilidad, sa iya kaalam, sa iya manggad, sa iya kapariyo nga tao, then failure is inevitable. Paghambal nga inevitable, hindi malikawan, hindi mapunggan, hindi masapar. Mag-abot gid kang mag-abot gid. Mga utod. That's why, karon nga gabi, 3 kabutang mga utod, okay, nga aton nga pamalandungan, man fails without God. Man fails without God. Ang tao gyud failure kung wala ang Dios. Bisod unsaon nato pag paningkamot, okay, pagpanikasog, mga utod, kung wala labot ang Dios sa aton kinabuhi, ang aton ending failure gyud. Musugot ta sa hindi failure gyud. Oh. Kay gihambal sa Bible mga utod. Now, number 1, sa ano nga paagi mag-fail ang tao? Para pa ta? Sa ano nga punto sa kinabuhi nimo nga ma-realize nimo nga failure ka? Listen carefully. Number 1, when man fails when he trusts himself. Man fails when he trusts himself. The moment mga utod sa kaugalingon nato kita magsalig. Sa kaugalingon nato kita atong ipataas atong abilidad, atong knowledge, ang atong saligan instead ang Dios. Mga utod, don't expect nga dili ka mag-fail. Mag-fail ka gyud. That's why gisulatan ta Proverbs 3:5. Amen? Klaro ang Proverbs 3:5, trust in the Lord. Di ta magsalig in the Lord. Hindi sa tao, hindi sa mutang, hindi sa aton alam, hindi sa aton abilidad. Praise God, may ability kita. Praise God, may skill kita. Praise God, may diskarte kita. Pero ayaw i-replace ba ng imong abilidad, diskarte sa Dios. Ayaw himo superior imong ability, ang imong knowledge, ang imong pagka-expert sa gahom sa Dios.
Ano hambal Zechariah 4:6? Zechariah, Book of Zechariah. Atras lang gamay sa Matthew. And then Malakay. And then atras, sunod gamay sa Malakay. Oh. Anong hambal dira? Zechariah 4:6. Chapter 4, verse 6. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but my spirit, saith the Lord of hosts. Klaro, no? Dili ato makita si Prophet Zechariah, mga abyan, naghambal siya dito kay Zerubbabel. Oh, gihambalan niya si Zerubbabel. No? Not by might, hindi pagi sa akon kusog, nor by power sa akon gahom. Apang ano? But my spirit, that is God's spirit, saith the Lord of hosts. So biskan ano nato utod ka kusgan, kapag-on, kagamhanan, kung ina, paagi lang sa imong kaugalingon, wala na. Compare sa Spirit of God. Time will come, mag-fail gyapon. That's why nga, mga utod, tandaan naton, ang aton knowledge may limitation. Ang aton connection may limitation. That's why dulaon ta ng isip naton nga self-dependence. Kasi self-dependence leads to pride and downfall. Ang aton pagka saligan nato atong ability, saligan nato atong kaugalingon, mga utod mahimo kita nga proud. May ari sa Bible, 2 Chronicles 20:35. 2 Chronicles 20:35. Isa ka hari, ang pangalan niya si King Jehoshaphat. King Jehoshaphat. Isa siya sa kahari sa Northern Kingdom. Kasi after sa King Solomon, natunga ang Israel into two kingdoms. May ara Southern Kingdom and Northern Kingdom. Kag ini siya si Jehoshaphat. Isa ka maayo nga hari, kag isa ka adlaw gihambalan sa Dios, hindi ka makipag-alyansa sa uban nga tao. Sa uban nga hari, hindi ka magsalig sa ila. Pero ano gihimo ni Jehoshaphat? Nakipag-alliance siya kay King Ahab. Kag diri pod, isa pa ka king, not only si Ahab, nakipag-alliance siya, chapter number 18, mabasa mo na, may isa pa ka hari diri, nakipag-alliance siya, nakipag-amigo siya. Ang pangalan si King Ahaziah. King Ahaziah. Lantawa ang verse 35. Hambal ri, 35, chapter 20, verse 35. Nakita nyo? 35, and after that this did Jehoshaphat, king of Judah, join himself with Ahaziah, king of Israel, who did very wickedly. So, sino ni si King Ahaziah? Perti ka, sila sa Bible, gidescribe wicked, malaot nga tao, wicked nga tao, hindi siya nami nga hari. Hindi siya ideal nga hari nga dapat makipag-alliance si King Jehoshaphat. Pero ang gihimo ni Jehoshaphat, nakipag-amigo siya, nakipag-sosyo siya, naghimo sila sa mga, nagtandim sila, naghimo sila mga barko. Ang baldri, verse 36, and he joined himself with him to make ships to go to Tarshish. Nag-venture sila para maghimo barko, magbiyahe padulong sa Tarshish. Look at 37. Then Eliezer, the son of Dodava of Marisha, prophesied against Jehoshaphat. So it is si Eliezer nagprophesy against Jehoshaphat, saying, because thou hast joined thyself with Ahaziah,
The Lord hath broken thy works, and the ships were broken that were not able to go to Tarshish. Oh. Wala nag-prosper ila plano. Nakahimo sila barko pero na-broken lang, naguba lang gyapon. Wala na materialize mga utod. Kaya nasuko ang Dios, naakig ang Dios sa ila ginhimo. Kaya nga aman kini si Azia perti ka malaot nga tao. Wicked nga king. Idi tani si Jehoshaphat nami nga hari. Okay tani di siya nga hari, king of Judah. But later on tungod sa iya nga pag-alyansa, tungod sa iya nga pakig friendship sa ini nga wicked, naguba ang iya kingdom. Naguba ang iya nga leadership. Kagiguba sa Ginoo mga utod. Kaya nga aman, sa tao na siya nagsalig imbis sa Ginoo. Ara pa ta? So mag-fail kita utod, mga abiyan. Mag-fail ta kung kita magsalig sa aton kaugalingon. Human wisdom is limited and can be wrong. Personal strength eventually breaks under pressure, and self-dependence leads to pride and downfall. May mga tao kis aliser na lang ila pag-ampo. Don't you know, ang hindi mo pag-appeal og prayer meeting, expression mo na nga wala ka gasalig sa Dios. Sa imo ka nakaugalingon gasalig, imo knowledge, imo diskarte, imo paningkamot. You are thinking, biskan wala ko prayer, bisan wala mag-pray sa akon, kayahon ko ni. Amo na ang imong gina-portray nga message. Amo na imong ginapaabot nga message sa mga katawhan, sa pilo mo nga Kristohanon. Indirectly, way mo naghihambal sa baba mo, pero ang imo hindi pag-attend sa prayer meeting, ginapakita mo nga way kagasalig sa Dios. Amen. Pastor, gaampo man ko diri sa balay. Pastor, gabasa man ko sa Bible. Yes, pero gisugot ta sa Dios nga may ara tion nga magtingog kita sa pagsimba sa iya. May tion nga magtingog ta sa pagpangamuyo. May tion nga magtingog ta sa paghangyo sa Dios. And that is prayer meeting. Yes, pwede ka makapray individually. Yes, pwede ka makapray personally sa imo balay, ubiskan diin. Pero there is a designated time and place nga dapat ang mga Kristohanon magtingog sa pagsimba, paghimaya, kang pagampo, paghangyo sa Ginoo. That's why hindi nato iniglik ang prayer meeting. Look at in the Bible, ang mga tao nagpray sila. Wala sila building, wala sila proper place, and yet aton makita ang ila gathering. Hindi ta mag-ilog sa mga simbahan nga wala na ginabaliw ang prayer meeting. Gapati man bala kita nga ang pag-ampo dako mahimo. Gapati man bala kita nga ang pag-ampo may gahom. Gapati man bala kita nga imposible mahimong ang butang nga imposible mahimong posible kung damo kita nga mag-pray. Amen. And Brad, proven and tested, basahin mong Bible. Kung gabasa ka sa Bible, makita mo, mabasa mo, mga utod kag nakabalo ka, nga damo in the Bible, nga mga Bible character nga nangamuyo, something extraordinary na tabo silang kinabuhi. Something miracle na hitabo silang kinabuhi. Something nga imposible mga utod na hitabo silang kinabuhi. Look at Daniel, ano natabo sa iya? Nagampo siya. Look at Hannah, nangamuyo siya. Gitubag siya sa Ginoo. Amen. O din ang ibang mga Kristohanon karon. Gahambal kita, gapati ko sa prayer. Pero kung gapati ka, dapat makita atong presensya. Makita atong oras kagagahinta sa panahon sa prayer. Ang aton pagkaridrig, gapakita taga dependent kita sa Dios. Gasalig kita sa Dios. Gadangot ta sa Dios. Ginapakita nato ang atong pagkaridrig. Diri nga, Lord, why ko mahimo kung wala ikaw? Sa imo tanan nakadepende. Sa imo tanan nagasalig ako. Amo na aton ginaportray diri. Amo na nga mensahe ba atong ginapakita diri.
The truth is, without God, human ability is not enough. Without God, human ability is not enough. Biskan, ano na ito kapaningkamot? Kay ang ano sa Ginoo, Brad, ang principle sa Ginoo, naa sa iya tanan. Unahon naton siya tanan. Biskan, ano ta kalagas? We are chasing mga utod. Nagalagas lang ta sa, kung di nato unahon ang Ginoo, daw galagas ka sa hangin. Ang pamangkot, madakop mo bang hangin? Maapsan mo ba ang hangin? Si Apostle Paul, aton makita, he was the man of prayer. He was the man of prayer. Mga utod. So take note, man fails without God. Number one, man when he trusts himself. Kung ang tao gani, Brad, magsalig na siya kaugalingon. Less na, ba't ano ang tao kung kaisa? Ang danger sa failure, ang danger sa failure, utod, mostly ang tao, wala naga-fail mga utod, sa moment nga struggle siya. Then ang mostly nga failure sa tao, kanang moment nga nag-successful siya. Yes or no? Kanang wala pa, kanang pigado pa ang tao, diri pa siya, makita mo, gadago pa sa Ginoo, gasalig sa Ginoo, always gahangyo sa Ginoo, always gapaubos sa Ginoo, basta ang tao diri pa. Pero kung diri na ang tao, ang danger dira, i-forget niya ang Ginoo. Ang danger dira, ma-reject niya ang Ginoo. Ang danger kung ang tao stable na, materially, financially, usahay, less lang iyang time sa Ginoo. Less lang iyang dependence sa Ginoo. Eh para sa iya, kaya niya na. Para sa iya, na-manage niya na. Para sa iya, mga utod, ma-overcome niya na. That is true. Amo na magbantay ta. Kung ano ta sa Ginoo, Brad, kay base ang danger diya, mabaliwala na nato ang Ginoo. Ang danger dira, di na ta magpalapit sa Ginoo, di na ta magsangpit sa Ginoo, katulad dati. Tadi pariyota kay Daniel. Si Daniel sa gamay pa, sa Israel pa siya, very prayerful siya. Pag-abot niya sa iban nga pungsod, wala na niya ginikanan, hindi niya na pungsod ba di Israel? Iba na nga nasod siya, iba na ang Diyos ginasimba nila, pero makita mo, na-maintain niya yung relasyon sa Ginoo. Na-maintain niya yung prayer life. Nasa posisyon na siya nga taas. Imagine, nasa taas na siya nga posisyon, mga utod. Sunod na sila kay King Darius. Pila ka mga king ang iyang giserbisyuhan. King Nebuchadnezzar, King Darius, King Cyrus. Pero makita mo ang iyang commitment sa Ginoo. Makita mo, Lord, ang mga utod yung relasyon sa Ginoo. And no wonder, nga even bawalan na siya mag-pray, makita mo mga utod ang iyang determination. Kaya kabalo siya, proven ang tested bad for so many years, nga wala siya gibiyaan sa Dios. For so many years, ang prayer, dako mahimo siyang kinabuhi. And willing siya mamatay, willing siya silutan, willing siya magkanto sa lions din, because he knew nga ang iyang Dios tinuod mga utod. That's why kung ikaw kumbinsido ka, Dios mo tinuod, kag Dios ka nagasabat sa aton pangamuyo, hindi ka magtinamad sa pagpangamuyo. Hindi ka magduwa-duwa sa pagpangamuyo. Lantawa si King Jehoshaphat. Kita naton diri nga di siya dapat makipag-alyansa. Number 1 kay King Ahab. Pero aton makita, nag-disobey siya. Mas gipili niya nga makipag-alyansa sa hari nga dili Dios nun. King nga wicked, Ahaziah. Ang abi nila mag-prosper ila plano, abi nila kaya nila. Pero ang Dios gideclare,
hambal dire mga utod na broken ang mga ship. Anong bisis sa ato dire? Biskan ano gali bad lesson, biskan ano na to kapaningkamot, kaplano, kung dili brad i-prosper sa Dios, kag kung hindi malipay ang Dios sa aton plano, kag hindi mag-glorify ang Dios sa aton plano brad, hindi gid na mag-prosper. Ikaw lang ga plano sina, pero walay approval sa Ginoo. That's why mga utod dapat sa Dios kita. No? Tani sadto nga butang wala ka pa napundar, kung ano ka sadto tani nga diri ka pan lang tani mga utod maano man atong estado sa kinabuhi brad, dapat tani prayerful kita. Amen. Prayerful ta. Di ta magpahambog. Way ka pabalay, na kay balay. Remain humble. Way kasalakyan, nakasalakyan, disim gyapon. Dangup sa Ginoo. May income ka pa. Way ka income sadto, may income ka na karon. Disim gyapon ang atong pagsalig sa Ginoo. Aton i-guard atong kasing-kasing, kay kung gisa atong kasing-kasing, pag hindi nato ni na-guard, amo ning target sa kaaway. Good lining hard na to. Kay by nature mga utod ang garbo ara gina. Yes or no? Amo na bantayan ta. Kag bantayan nato ni Brad kung kita may nampuon sa Ginoo. Pero kung mag-less na ang atong pagsalig, atong pag-ampo, Brad, dangerous na. Basta talagsa ka na lang gaampo sa Ginoo, talagsa ka na lang galuhod sa Ginoo. Kag kung gaampo ka man ba, dili na sincero daw, formality na lang na gaampo kunuhay ka, pero tinud-anay, wala na'y siga, wala na'y kalayo, wala na'y burden. Kung kisa gaampo ka man tuoy, pwede mo huna-huna, kung diin mo ginauna-huna. Galuhod ka kunuhay, gapiyong ka kunuhay, pero sa tutuod lang, wala ka ga-concentrate sa mga butang ay mong ipangamuyo. Kasi si Satan, hindi ra bang time sa pag-ampo, amo ni si Satan mangkuan sa ato. Bisan gaampo ta, damo siya ibutang sa atong huna-huna, nga di ta makafocus. Amen? Man fails when he trusts himself. Hindi nato nulaton ba nga mag-fail ta bago nato ma-realize nga at the end of the day, Ginoo gid atong kailangan. Di ta maghulat. Napakabudlay ka nang ma-realize nato nga Ginoo, ikaw lagi di ay ang tanan. Tadi di pa na mahitabo sa atong kinabuhi. Dapat ma-realize nato nga naa sa Dios ang tanan. Nakasalalay sa Dios ang tanan. Siya ang source sa tanan. Kag ma-realize nato nga kung wala ang Dios, di kita pwede gali nga mag-exist dire. Kung wala ang Dios, wala kita ma-accomplish. Amo nang ibutang ta permis sa atong una-una. Ayaw, never ka gid mag-isip nga somebody ka na. Never ka mag-isip nga okay ka na. Kaya the moment maghambal ka, okay ka na, delikado na. Kaya si Satan mo take over. Kag mangin kampante ka na siya mo kaugalingon. Kag less na ang imong pagsalig sa Dios. Number 2, man fails without God. Man fails when he trusts himself. Number 2, man fails when he trusts the system of the world. Man fails when he trusts the system of the world. Kung sa kalibutan na ta, mga pamaagi sa kalibutan, amo ang aton i-substitute, brad, sa principle sa Bible, kang pamaagi sa Dios, that's the very dangerous time. That's the very dangerous moment sa mga life. Nga ang pamaagi na, ang sistema na sa kalibutan, ang imo saligan, instead ang Dios.
That's why ano ang siling sa 1 John chapter 2 verse 17? Verse 15, naman niya rito, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ano ang hambal dayon mga utod? Verse 17. Verse 17. Kaya ano ang ara sa kalibutan? Verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Okay? Take note the phrase, and the world passeth away. That means the system of the world. Ano ang ara sa kalibutan? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Amo na ang sa system sa kalibutan, galibot lang na dira. Amo lang na dira ang tatlo, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. That's why sining sa Dios, love not the world. Hindi ta pag ibutang aton gugma, aton pagsalig sa kalibutan, meaning sistema sa kalibutan, pamaagi sa kalibutan, kalibutanon nga kaalam. Hindi naton pag ibutang dira, kay ina nga butang, temporary lang, siniya passeth away. Thank God, may technology karon. Tanan butang, faster na. Karon di ka na kailangan ng nakay ka sa imong imo bulsa ba? Padulong na kita sa cashless society. Halos karon digital na. Mag-receive kag money, digital. Magpadala ka kwarta, digital. Di ka na pwede mag-adto sa bangko. Pwede ka ka-withdraw sa kwarta. Di ka na mag-adto sa ATM. Grabe na karon ang technology. Pero mga utod, ang technology may limitation. Apang ang Diyos, wala limitation. Amen? Kaya di nato i-substitute ang technology, ang kalibutan. World systems are temporary and unstable. Wealth cannot guarantee lasting security. May isa ka tao, diri sa Old Testament, Book of Exodus, if I'm not wrong, chapter number 10. Anong hambal dito? Hambal dito sa time ni Moses, mga abiyan. Time ni Moses, gihambalan siya si Pharaoh, let my people go. Gihambalan si Moses and Aaron, katuan niyo si Pharaoh, kaghambalan niyo nga i-release ang mga tao. Kay may ara ko promised land, tama ng oppression, tama ng bondage, tama ng slavery, and i-release niya ang mga Israelites for so many years. Nahimo sila nga slave sa Egypt. For so many years, nangin bondage sila. Okay? So, i-release. Ikatuan ni Moses kag ni Aaron, guwaon niya. I-release niya ang mga tao. Alright? Pero ano ang hambal ni Pharaoh? Ano sabat niya? Mga utod. Who is that God? That I should follow. Chapter 10, I think, around chapter number 10, Book of Exodus. Exodus. Ano sabat ni Pharaoh? Verse number 3, and Moses and Aaron came into Pharaoh and said unto him, thus saith the Lord God of the Hebrews, how long wilt thou refuse to humble thyself before me? Let my people go that they may serve me. Else if thou refuse to let my people go, behold, tomorrow will I bring the locusts into thy coast, and they shall cover the face. May ara word dito mga utod, na nagsabat si Pharaoh, na who is that God that I should follow?
Nag-pop up lang sa akon mind, wala ni sa lesson. Gipangita ko tong word, statement ni Pharaoh nga gidefine niya ang order sa Ginoo. Basta ang word niya, nagsiling siya, "Who is that God that I should follow?" So, ini nga tao, arrogant, si Pharaoh, mga utod. Huwag siya gapati sa Diyos sa Israel. Para sa iya, kaya niya ang Diyos. Para sa iya, ang Diyos sa Israel, ordinary. Okay? Kag natabo. Kag kung basahon nimo, nakita nato ang resulta. Ano natabo, anong ending ni Pharaoh, Brett? Despite sa damo ng warning sa Ginoo, may mga 10 plagues gipadala ang Dios, may mga frogs, may mga locusts, may mga lice, may mga boils, etc., etc. Ang water turned into blood. There is darkness, and yet nagbatig asa siyang kasing-kasing. Huwag siya nag-submit sa Ginoo. At ang ending, mga utod, napatay ang tanan nga firstborn son doon sa Egypt. And that's the time nga na-soften siya. That's the time na broken siya. Gi-release siya. Gi-allow niya ang mga Israelites nga magkaroon sa exodus o mag-travel, mag-exit, mga kabiyanan. Alright? Pero later on, nag-change siya mind, gipalagas naman niya sa mga sundalo. While nga dito na sila sa Red Sea, in the middle of the Red Sea, gipalagas niya, kay gusto pa niya nga pabalikon. O, kabalo kita ba? Anong ending? Di ba? So, ini si Pharaoh is a picture, mga utod, sa tao nga self-reliance. Saya kaugalingon nagasalig. Saya kaugalingon, dili sa Dios. So, sa ato mga utod, isa man na ka-reminder. Dapat, never kita magsalig sa ton kaugalingon. Kadua, never kita magsalig sa pamaagi sa kalibutan. Kaya ang kalibutan, ini mga utod, kung contrary ang ila pamaagi sa pulong sa Dios. Ang kalibutan, mga utod, oppose sa principle sa Bible. Kaya kung mag-uyon ka sa kalibutan, magsumpaki brad sa pulong sa Dios. Kaya ang kalibutan, ang ga-control, amo ang yawa. Kabalo kita, prince of this world, God of this world, amo si Satan. That's why kung sa iya kita magsalig, sa iya kita, o sa kalibutan kita utod, magdangop, mag-rely, hindi kita ka-expect nga nami ang resulta. Kung kisa ang paglaom sa tao, ara sa mga leaders, ginabutang sa mga leaders. Yes, dili nami aton leader karon. Dili na ma-deny mga abyan, very obvious. I don't know sa inyo, ano ang inyo nga paglantaw? Ang leadership sa aton nga country. Good. Ang ano ni? Mga tao, subong kapangita sa bagong nga leader. Galaom sa bagong nga leader.
Pero biskan sino pa na ibutang nato sa leadership mga utod. Kung dili Kristohanon, walay kahadlok sa Dios, walay relasyon sa Dios, mag-fail lang gyapon na. Wala tayo lauman diri sa kalibutan. Wala diri aton paglaom sa kalibutan. Amen? Wala diri. Biskan sino ibutang mo dira sa leadership, sa pagka-presidente, way gapon. Ay butang ta, Duterte, o sige, let it be. Sara Duterte. And do you think, Japon, masolve yung problema sa aton bansa? Nagyapon na problema. Timer ka, mangita naman. Pagkasunod naman, matapos ang 2028, may bago. Okay, sige, si Sara Duterte nagpungko. Oh, lapit na matapos si Sara, magsinim ta, ininapod nga presidente, kay daw nami, guro ni, kay amo ni. Amo ng tao, di makontento. Ngaman, kaysa tao taga lantaw. Di na masolve nila ang problema. That's why kita mag-pray kita. Kita nga Kristohanon ba, aton papel mag-pray. Kaysa Diyos ang solusyon sa problema. Di ka ta masyado mag-expect sa ila. Man fails without God. Number 1, man fails when he trusts himself. Number 2, man fails when he trusts the system of this world. And 3, man fails when he rejects God's word. Amen? Kung hindi mo na gani ni bratuhuan, kung hindi mo na patihan ang Bible, hindi mo na saligan ang Bible nga credible, matuod, kag sa pulong ka na sa tao mamati, instead dili nga pulong, delikado na. Dili na ta sa Dios, delikado na mga utod. Romans chapter 12, chapter 1, anong hambal diri? Gireject nila ang Dios. Romans chapter number 1. Romans chapter 1 verse 21. Verse 21, because that when they knew God, nakilala nila ang Diyos, ano gihimo nila? They glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. 22, professing themselves to be wise, they became fools. Kita mo ano kaklase nga mga tao ni? Instead nga i-acknowledge nila ang Diyos, pasalamatan nila ang Diyos, ano gihimo nila? Sang nakilala daw nila ang Diyos, but in reality, why nila tinuod na nakilala ni? Head knowledge lang ni ila. Kaya kung nakilala nila nga tuo, dapat i-glorify nila ang Diyos. Pero ang natamo, why nila i-glorify ang Diyos? Ambal diri. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Inakapulong, wala nila ginhimaya ang Diyos bilang Diyos. You see? Ano pa, Brad? Neither thankful. O kung mapasalamaton, neither were thankful. Kita mo? Ini nga mga tao, gi-reject nila ang Diyos. Gi-ignore nila ang Diyos. Why nila gin-acknowledge ang Ginoo? Why sila nagpasalamat sa Diyos? Instead, ano gihimo nila?
but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Amo ni ang masubo. Sa ila hunahuna, way pulos ang Dios. Sa ila isip, waon nila ang Dios. Okay? Para sa ila, walay pulos. The reason is that because their heart is darkened. Darkened. Aglantawang verse 22, professing themselves to be wise. Gapakuno-kuno nga maalam. Kuno matalino. Kuno mga expert. But in reality, ambal sa Bible, but they became false. Ang tutuod gali, mga false. Mga buang-buang. Kilala nila ang Diyos, pero wala nila gi-acknowledge. Di kabalo magpasalamat. So ang tao gali mga utod, ang tawag sa tao, di kabalo magpasalamat sa Diyos. Hello? False. False. Atubangan sa Dios. Sa tanan nga pabor sa Dios gihimo sa iya, and yet wala siya butang, wala siya nag-effort nga magpasalamat sa Dios, wala niya gi-express siya pagpasalamat sa Dios. The Bible says he is false. Saan o mangin full ang isa ka tao? Spiritual blindness increases. Kung ang tao gani mga utod, i-reject niya ang Diyos, i-reject niya ang pulong sa Diyos. Ano matabo? Spiritual blindness increases. Ikadua, moral confusion takes over. And life becomes empty and directionless. Kinabuhi, empty, kagulay direction. Truth is, rejecting God leads to ultimate destruction. Once ato na nga i-neglect or i-reject ang Diyos, kagaya pulong, mga utod, expect mag-fail kagid. Una ko'y nakita nga tao nga gi-reject ang Ginoo nag-success. O nag-succeed, mga utod. Lantawa ang mga tao sa Bible nga ginbaliwala nila ang Diyos. Lantawa ang mga tao sa Bible nga gi-reject nila ang pulong sa Diyos, ang mga pulong sa propeta, ang mga pulong sa mga apostles, wala sila namati. Back in the Old Testament, mga propeta. Dira sa propeta, gi-channel sa Diyos ang iyang mga plano para sa tao. Ang propeta ang gina-direction, ang direct, gina-istorya sa Diyos. Ang propeta, i-declare niya sa mga tao or either sa hari. But every time nga ang mga tao, i-reject nila ang pulong sa propeta, ano matabo, Brad? Look at the nation of Israel. Basaha ang Bible. Over and over and over again. Ang nation of Israel nga ga-reject sa Ginoo. Sa pulong sa Dios, ano natabo sa ila? Always judgment and destruction. Basa ang Chronicles, basa ang Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 and 2 Kings, basa ang 1 and 2 Chronicles. Ara tanan nga story dia. Ano naitabo sa Israel? Ano natabo sa Southern Kingdom? Ano natabo sa Northern Kingdom? Amen. The truth is because they reject the word of God. Amen. Kita gasimba kita diri, gakanto kita simbahan. Pwede ka mamati, pwede ka nakabati, pero ang imong nabatian, gadipindi na, paano ang imong response. Pwede ka makabati, pero pagguwa mo, hindi mo i-apply. Pwede nakabati ka, pero baliwalaon mo imong nabatian. Possible na. Damo ta nabatian, pero ang punto, ang pamangkot, makita ba sa itong kinabuhi nga ginapati ta atong nabatian? Makita ba sa itong kinabuhi nga gina-accept nato ang mga pulong, mga teaching ni Lord, or gina-reject naton? Pwede din nag-accept kita, nagbaton kita sa pulong sa Dios.
Pero kung wala nato gina-apply sa atong kinabuhi, ato na gina-reject ang pulong sa Dios. Wala na siya gamater mga utod, ang imong pag-amen diri, ang imong pagkari diri, nga automatic na gibaton mo ang pulong sa Dios. Nagamater na brad, paano mo gi-apply ang pulong sa Dios imong personal nga kinabuhi. Amen. Saan mag-fail ang tao? Number one, kung ang tao magsalig sa iyang kaugalingon instead sa Dios. Ikaduha, mag-fail ang tao kung ang tao magsalig na sa pamaagi sa kalibutan instead sa pamaagi sa Dios. Kag ikatulo, brad, kung ang tao, brad, i-reject niya na ang pulong sa Dios. Sila sa Bible, magpadala ako sang famine, dili famine sang pagkaon, kundi famine sa Word of God. So naapo na bad time nga nag-abot ang famine of Word of God. Nga ang tao, brad, wala na'y pulong sa Dios ilang mabatian. In the book of Samuel, there was an instance, mga utod, nga walay Word of God, silent. Walay propeta, wala any messenger, halin sa Dios, walay mensahe ang Dios, silent siya sa nation of Israel. Mga utod, hindi nato paghimuon nga or aton i-substitute ang aton kaalam sa pamaagi sa Dios. Man outside God is fragile. Man outside God is limited. Man outside God is destined to fail. Amen? But when man returns to God, failure is no longer his end. Anong hambal sa Psalm 127 verse 1? Except the Lord build the house, they labor in what? In vain that build it. Notice the word except. That means very essential, very important. Except the Lord. That means without the Lord, they labor in vain. Without the Lord, they waketh in vain. That's why mga Kristohanong gipandaman kita sa aton text. Amen? Basahon taliwat before ta mag-end. Jeremiah 17:5. Jeremiah 17 verse 5. Jeremiah 17 verse 5, Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Two things aton ma-learn diri mga abiyan. Number one, no, i-curse sila back in the Old Testament. I-curse sila kung magsalig sila sa tao. Ikaduha mga utod. Okay? Kanang phrase nila, whose heart departeth from the Lord. Ni biya, ni palayo ang iya kasing-kasing. Ang iyang heart dili na ang Dios. Ang unod sa iyang heart, ang iyang longing wala na sa Dios. Mga utod, hindi na ang plano sa Dios sa ato. Ano ang plano sa Dios sa aton? Psalm 118 verse 8.
Dapat amo nautod. Okay? Gusto ko tani last na to atong basahon kay na, pero gusto ko ni basahon para ma-remind kita na amo ni pinaka-importante mga utod. Butang nato ni nga principle sa aton kinabuhi. Di dapat sa Jeremiah 17:5. Don't you know na Psalm 118 verse 8, mga utod, verse number 8, ambal sa Bible, it is better to trust in the Lord than what? Than to put confidence in men. Don't you know na ang Psalm 118 verse 8, amo na siya ang equal, ang pinaka-middle sa Bible, ba? Pinaka-sentro, pinaka-tunga. Equal siya. Oh. Is it a coincidence? No. Pinaka-divide yun. Kung lang taon mo, walay lamang sa pikas, pinaka-equal sa Bible. O hambal ang verse number 8, iambalanta, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Diyan dapat ang atong confidence, mga utod, dili sa tao, dili sa kalibutan, dili sa mga politician, dili sa atong mga material nga butang, nga naangkon, na pundar, material lang na. Pwede na maguba, pwede na makawat, pwede masunog, tanan pwede matabo. That's why, mga utod, dapat sa Ginoo kita magsalig. Dili na ito ibutang aton nga security sa nga mga butang. Psalm 121, ang bali King David, I will lift up mine eyes unto the hills. Which made heaven and earth. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. I will lift up mine eyes unto the hills. So ang iyang pagsalig, iya paglaom, iya confidence, mga utod sa Dios. Si David, isa kahari, damo mga tao, may kingdom siya. Pwede siya ba mangin proud, pwede siya mangin secured siya kaugalingon. Pwede siya mangin confident siya kaugalingon because hari siya, may influence siya, may connection siya, may material siya, may mga sundalo siya. Pero anong hambal niya? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Ang iya nga buligbad, halin sa Dios. Kung ang imong paglaom, imong pagsalig sa Dios, whatever happens, whatever the outcome, bisan mawala ng mga material nga butang, brad, magpabilid imo pagsalig sa Ginoo. Amen? Kay wala dira sa mga butang nga material, ara sa Dios. So mga utod, butang tanga principle and philosophy of life, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Budlay kung mag-fail kita, di natin hulaton, di kita dapat maghulat, brad, nga mag-learn kita in a hard way. No? May mga tao sa Bible, like I said, nagsalig silang kaugalingon, and then later on, they found out na sa Ginoo ra gid magsalig. Wala sa iban nga mga butang. Tindog ta please, Lord, Father, we thank you sa ini nga evening. Salamat sa imo short exhortation sa amon tanan, na i-remind kami, paandaman kami, i-caution kami, na hindi kami dapat sa amon kaugalingon magsalig sa sistema sa kalibutan, labaw sa tanan, hindi namon pag-i-reject ang imong pulong. Sa baylo Ginoo, nga amon Lord i-embrace, amon uyatan, kuptan, saligan ang imong pulong. Heaven and earth shall pass away, but your word shall never pass away.
Bilang Kristohanon, Lord, ang amon paglaom, ang imong pulong. Di kami makalaom sa mga politician. Di kami makalaom sa kung sisino nga tao. Mag-fail sila. May limitation sila. But thank God, Lord, may Diyos kami nga unlimited. May Diyos kami nga may gahom. May Diyos kami nga makakontrol sa tanan nga butang.